naka-schedule kami for a 14-day Mediterranean cruise at ang unang stop kung saan kami unang sasakay is Barcelona, Spain. So bago yung cruise namin ng May 11, nagpunta na kami ng Barcelona just to 3 days ahead yata or nagstay yata kami ng 3 or 4 nights sa Barcelona bago kami sumakay sa cruise para makita namin ang Barcelona dahil first time namin pumunta rito. So namasyal kami sa Sagrada Familia. Yan yung nakikita nyo na yan yung Sagrada Familia na isa sa pinakasikat na simbahan sa Barcelona. And then pinuntahan din namin yung iba't ibang lugar sa Barcelona. Yung nakikita nyo yan ang loob ng Sagrada Familia na talagang grabe. Pagka nasa loob ka, talagang ma-amaze ka sa sobrang ganda. Yan. Isa sa mga nagustuhan ko pa sa Barcelona is, yun nga, masarap din yung pagkain. And then, maganda yung lugar. Lakad lang kami ng lakad ni Habi dun sa Barcelona. Yan, ganyan. So, ayan. Ito yung aming cruise, ang Sun Princess na inilunsad nitong taon lang na to. So, yan parang yung inauguration season. Unang stop namin from the cruise is itong Gibraltar, United Kingdom. Bumaba lang kami ni Habi sa port and then naglakad-lakad lang kami. Hindi na kami sumama sa excursion dahil nga hindi naman kami masyadong interesado sa nakalagay na itinerary. So, ayan lang, naglaan din kami. And then, second na hinintuan namin is dito sa Marseille, France. Ayan. So, ayan, malaki yung naging expectation namin dito sa Marseille. Although, hindi naman pala ganun spectacular. Although, syempre, yung experience na nalibot mo yung lugar is isa na rin sa experience syempre sa napuntahan ng aming pagkukruise dito sa Mediterranean. So, ayan. Di ba? Ang ganda-ganda ng view. Pero more on parang nasa ano ka lang, probinsya. Ganyan. Lugar. Ayan. Next stop namin is dito naman sa Milan, Italy. So, yung mga naging bakasyon namin sa Italy, nakapunta kami ng Rome, ng Florence, and sa Venice. Pero itong Milan, first time namin dito sa Milan. And yan, nagustuhan naman namin, although naging maulan. Pero ayan, maganda yung napuntahan namin. At yung very historic din naman siya. Ayan, kung makikita nyo yung mga buildings, ganyan. And then, ayan, yung simbahan na yan, dyan mo makikita yung famous na painting na ginawa ni Michelangelo, yung Last Supper. So, ayan siya. Nakaka-amazed na yung ma-experience mo na makita yung painting, yung Last Supper na, ayan, kung makikita nyo na talagang napaka-touching na makita mo yan in person. Kumbaga, naano lang natin, nakikita lang natin sa kusina natin, ay sa dining table natin na binibili lang sa kung saan yung pero yan yung original na painting na ginawa ni Michelangelo. So, ayan naman, sa labas pa rin nung pinunta namin sa Milan na maulan. Pero, it's quite experience. Ayan, yan yung La Spezia, Italy. Yan nga yung antag nito. Florence, Italy. Hindi na rin kami sumama sa excursion dahil nga nakapunta na kami dati dyan. Next is Rome, Italy. Hindi rin kami sumama sa excursion. So, ang ginawa namin, naglakad-lakad na lang kami dyan sa may bandang port area. Dahil nga,
2 beses na ako nakarating ng Rome. So, gano'n din si Habi, nakarating na rin dati sa Rome. So, hindi na kami sumama sa excursion. Ayun. So, dito naman sa Capri Island sa Naples. So, 3 lugar sa Naples ang pinuntahan namin. Isa itong Capri na hindi na rin kami sumama sa paglilibot dahil nga ang init. Next is itong Pompeii na ito nga raw yung tinabunan ng ashes nung sumabog yung bulkan. Kaya itong Pompeii is talagang tinabunan ng ashes. Tapos may mga tao na talagang kung ano yung pagkakapesto nila, namatay sila ng ganon. Nakita namin yung isang natabunan na na tao. Na totoong tao daw yun na natabunan ng ashes. So, nakaka-devastating. Pero kumbaga yung makita mo yung lugar, is talagang nakakaano yung sa experience na narating mo yan, nakita mo yan. Tapos very historical din itong lugar na to na maganda, napakaganda rin. Na itong sa Crete, Greece, hindi ako bumaba dyan. Next is itong Istanbul, Turkey, na very emotional si Habi nung napasok namin yung isa sa mga mosque. Hindi ko masyadong memorize kung ano yung mga pangalan ng mga mosque, pero kung titignan nyo ang lalaki ng mga mosque na ito, yan, pinark lang yung tour bus sa isang lugar, tapos naglakad kami. Paakyat yan, kaya hirap na hirap ako na init-init na pinagpapawisan ako. Pero kailangan naming maglakad going dyan nga sa mosque na yan. And then, bago ka makapasok sa mosque, kailangan, kaming mga babae, kailangan benda yung ulo. Ay, baka ba? Patawag doon. Yung may takip yung ulo. Kaya bumili pa si Habi ng parang scarf. Kasi wala akong dalang scarf para lang itakip sa ulo ko. Kasi nga, isa yun sa mga requirement na pagkababae ka, kailangan may sapin yung ulo mo sa pagpasok sa mosque na to. So, sabi ni Habi, siya ang nakakalam ng history ng mosque na ito. Excuse me po, sorry. Dati itong Catholic Church, tapos nung naging ng Muslim, pero hindi na natanggal yung mga anong tawag dyan? Nakalimutan ko yung tawag dyan sa na yan. Pero kumbaga yan, hindi na natanggal. Kaya yung mga nakikita na is original talaga. So, hindi siya ganon kumbaga kabago, dahil nga syempre lumang-luma na nga, pero yung story behind it, kumbaga yun yung talagang nakaka-heartfelt na magiging emotional ka talaga, dahil nga kumbaga sabi nga ni Habi na pinag-aaralan lang niya dati nung college siya, tapos yun nga na ngayon napuntahan na niya, and then nakita niya yung mismong pinag-aaralan lang niya nung college. Kaya very emotional siya talaga nung nandito kami sa mosque na to. So ayan, kung makikita nyo ang ganda-ganda, di ba? Pero yun nga, gaya ng sinabi ko, hindi siya kagaya ng mga bagong lugar. So ito naman yung next stop namin sa Mykonos, Greece. Dapat pupunta kami ng Santorini, pero iniba na lang. Kaya dun kami sa Crete na dinala. And then after nun, ito nga, pumunta kami dito sa may Mykonos na Pero itong Mykonos, almost the same lang siya ng Santorini. Although hindi pa kami nakakarating ng Santorini, pero upon looking sa lugar na, kumbaga, nag-YouTube na lang namin kung ano sa Santorini, almost the same. Kaya kung makikita mo, kung yung paglalakad namin is masisikip din yung daanan, tapos paakyat, pababa, ganyan din. Tapos napakainit din nung nandiyan kami, pinagpapawisan kami. Although it's really beautiful, kaya lang
mahal siya. Mas mahal siya compared sa ibang lugar ng Greece dahil nga sabi nga nila parang ang Mykonos isa sa mga parang lugar na pasyalan ng mga mapepera. Kaya kung makikita nyo na dyan merong mga luxury brands na kung titignan mo akala mo wala dahil nga napakaliit lang siya na lugar pero ang daming mga designer brands na stores na makikita mo dyan sa Mykonos. So, tabi lang siya ng dagat din, kaya maganda. Yung iba, nagsiswimming kahit na napakalit nung beach nila, yung beach area nila, napakaliit. Kaya nakakatuwa na makita yung mga gusto talagang mag-swimming sa dagat. Ayan. So, ayan. It's quite an experience talaga na marating din itong Mykonos, Greece. Ayan. Kung makikita nyo, parang almost the same lang talaga siya ng Santorini. Ayan. Tapos nga, yung daanan, ganyan, mga bato-bato rin. Tapos yan, may ruins din. Ayan. So, tapos may lugar din na where you can see blue and white na building. Ayan, so para ka na rin nasa Santorini talaga. Although ang Santorini mas kilala kaysa sa Mykonos sa iba sa mga tao, syempre dahil sa blue and white na nakikita sa Santorini. Ayan. So, ayan, lakad-lakad lang kami dyan. Tapos dyan sa, na yan, sa mga parang iskinita na yan, ang daming mga shops na nagbibenta ng mga souvenirs. Mga benta nila mga mamahal. So, ayan, lakad lang kami ni Hubby. Tapos yun nga, maraming ka makikita nagpipicture taking dahil nga kahit papano maganda pa rin yung mga structure naman, kahit papano, ganyan. So, quite an experience talaga. Ayan. Init na init ng mga tao. Init kasi talaga. Ayan. So, lakad lang kami ni Hubby. Di ba? Ang ganda. Nakakatuwa. Ang daming mga shoppingan. Akala mo wala, pero almost lahat ng daanan mo is ayan, shoppingan. Hindi ko naman pinasok lahat. Pero may mga pinasok akong lugar. Kaya kikita nyo may dalang bag si Hubby. Doon niya nilalagay ko yung mga pinagbibili kong mga souvenirs. Ayan. Sabi ko sa kanya, bibili lang ako ng souvenirs. Ayan. Ito ay isang donkey, isa sa mga parang famous animal nila dito sa sa Mykonos. Kaya may donkey diyan dahil nga may mga tourist na gustong magpakuha ng picture ganyan sa tabi ng donkey. Kanina may kumukuha ng picture diyan eh. Siyempre babayaran mo yung yung may-ari ng donkey. So ayan, para rin yung itsura na itong mga windmills na to, para kang nasa Netherlands. Kaya nung punta kami ng Netherlands, na pinuntahan din namin yung mga windmills doon. So, ayan, kitang-kita ang view ng Mykonos. Ayan, ganda, diba? Ayan, dyan sa part na yan, medyo mahangin, kaya okay lang na nandyan kami kahit na maaraw. At least may breeze, kumbaga, ayan, hindi masyadong nakakapawis. Ayan, ang ganda. O yan, yung lugar na yung nakikita nyo na may bintana na yun, tindahan na naman yun. Ayan, kitang-kita yung mga barko. Maraming barko yung nakadaong ngayon dito sa Mykonos eh. So, ayan. O, di ba ang ganda? Para rin siyang Santorini talaga. Ayan. So, ayan, yung isa sa mga simbahan na nasa loob ng nilakaran namin sa Mykonos. Ayan. So, ito yung isa sa mga favorite namin na pinuntahan ni Hubby. Dito yung last stop ng cruise namin sa Athens. Kaya hindi na kami kumuha ng excursion. Nang ginawa na lang namin
pagbaba namin diyan, kami na mismo yung naglibot at naghanap ng kung saan man namin gustong pumunta. Yun ang maganda sa pagkayong hindi ka kasama sa tour group. Kumbaga magagawa mo kung kailan mo gustong lumabas, kung saan mo gustong pumunta. Hindi ka pressure na may mga time limit, mga ganyan. So, mas maganda pa rin na yung ikaw na mismo ang gumawa ng sarili mong itinerary. So, itong lugar na to, malapit lang sa hotel namin. Kaya, ang ginagawa namin, bababa lang kami ng hotel, lalabas, kanya, tapos maglalakad na kami ni Habi. Yun, ganun kami ni Habi. Pagka yung may mga pinupuntahan kaming ibang lugar, ganyan, ang tinitignan namin yung lugar ng hotel, at kung saan yung talagang pasyalan, ganyan, doon kami kumukuha ng hotel para nga hindi malayo at hindi mo na kailangan mag-taxi or mag-Uber or kung ano man ang tawag sa gumamit pa ng mga public transportation just to go to these places. Although, nag-join kami ng tour going to the Acropolis dahil nga hindi namin alam paano pumunta doon. So, itong lugar na to, yan yung parang, tawag na to, yung plaza ng Athens. Tapos makikita mo, although dito sa plaza na to, ayan, makikita mo may mga ruins na. Pero yung Acropolis kasi nandun sa pinakataas yung Parthenon. Pero ito yung pinaka pa lang to, pinaka ibaba pa lang, hindi pa ito yung Parthenon, kumbaga hindi pa ito yung Acropolis. Ito pa lang yung nasa baba ka nga ng plaza. So ayan, diba, quite an experience na naman. So ito, ako kasi pinayagan akong gumamit ng elevator going up sa Acropolis dahil nga meron akong cast sa arm. So, mga PWD, tsaka yung talagang mga seniors na hirap ng maglakad, yun lang ang mga pinapayagan na sumakay sa elevator. Kasi Habi, hindi pinayagan kahit na PWD, kahit na senior na siya, hindi pa rin siya pinayagang sumakay sa elevator. Kaya siya yung naglakad pa, kaya papunta rito. Kaya ako, aga-aga kong, ang bilis kong nakarating agad dito, hinintay ko pa silang makaakyat dahil ang haba-haba ng pila, ang init-init. Ayan, sila yung yung naglakad talaga. Kaya ako nung nakita ko na si Habi, nung finally nakapasok na siya dyan sa itaas, marami na akong nakuhang picture dahil nga nauna akong nakarating dyan sa itaas dahil nga gumamit lang ako ng elevator. Ayan, so ayan, tuwan-tuwa ulit si Habi. Yan, nakikita naman niya yung isa sa mga dream niya na makita. Siyempre, ako din, kumbaga kahit na ganyan lang, kung tutuusin, sabihin mo, yan lang yun. Pero kumbaga yung experience, yung marating mo talaga yung at makita mo in person, yung mga nababasa mo lang sa libro, yung part ng history, yung ganyan. Kahit na makakalimutin ako, at least, ayan, gaya nga nito, na i-video ko, may picture, ganyan. Yung experience man lang ba na masabi mong napuntahan mo yan at nakita mo yan, nakatapak ka mismo dyan, ay nako, talagang it's quite an experience. Yan. Yan pusa na yan, siya lang ang nakapasok doon. Yan naman, nandito naman tayo ngayon sa Cairo. So from Athens, sumakay kami ng aeroplano papuntang Cairo, Egypt dahil nga malapit lang ang Athens sa Egypt. Kaya sabi namin, might as well pumunta na ng Egypt. So, dahil nga gusto namin makita yung pyramids, kaya so nagpunta kami sa Pyramids of Giza. Ito naman, ito yung museum kung saan nandyan yung mga, kung ano ring mga, yun nga, mga ng Egypt noon. So, andyan yung mga parang, ang tawag dun, yung pinaglalagyan ng mummy.
Kung ano-ano, so, 'di ba? Hindi ako mahilig sa museum, sa totoo lang. Hindi ako mahilig sa history kasi. Pero, yeah, syempre, total nandiyan ka na rin lang naman, might as well papuntahan mo na, nang makita mo na. So, ayan. Ako kasi parang, lalo na, ayun, makikita niyo yung mga parang mga tomb, mga ganyan. Natatakot ako syempre, pero kumbaga, yeah, part of history nga, masabi mo nga lang na, ayan, kumbaga na-experience mo, na napuntahan mo, nakita mo, mga ganyan, is talagang ano, ang masasabi mong, oh, what an experience, na hindi basta-basta na-experience ng kahit na sinong tao. Ayan. So, yeah, ito yung mga trip namin ni Hubby, ang pag-travel talaga, mapuntahan yung mga kung ano, mga famous na lugar na siyempre, isa sa mga wonders of the world ang makita ang pyramids of Egypt. Nung nandiyan kami, nung punta kami ng, ano nga, di ba, ng pyramids of Egypt. Part nung tour namin, yung sumakay ka ng camel. Ayaw sumakay ng camel, Yabi. Although nakasakay na ako ng camel nung punta kami ng Dubai, pero dahil nga part rin lang naman ng binayaran mo na yung pagsakay ng camel eh. Tsaka yun nga, ilalakad ka nga papunta dun sa pyramid. So sabi ko sakay kami. Siya, hindi pa naglalakad yung camel niya. Gusto na niyang bumaba. Sabi ko, basta ako sasakay ako. Syempre, dahil nakita nga niya na meron akong kondisyon, hindi pa pwedeng hindi siya kasama. So napilitan siyang sumakay sa camel. Ay, naku, pagtawanan pa talaga. So, ayun nga. Yeah, quite an experience pa rin, di ba? Kahit na napakainit, kahit na ang baho-baho ng camel, kahit na yung halos akala mo mahuhulog ka na doon sa camel, sige pa rin, go pa rin. Kumbaga, yun nga yung experience Kaya ka pupunta dyan para ma-experience mo lahat, maranasan mo kung ano yung mga pinupuntahan mo, di ba? Makita mo, maranasan mo, ayan. So, yan yung museum na dapat itong museum na to part sana ng isang tour namin. Dahil nga nag-iisip kami, ano bang gagawin natin? Pinuntahan namin kaya nung sa tour namin na kasama itong museum na to, sinabi namin, nagpunta na kami diyan So iniba yung itinerary dun sa isang tour namin. Kasi kumuha kami ng tour, yun nga yung nag-dinner cruise kami dyan sa Nile River. Dapat kasama itong itong museum na to. Pero sabi nga namin, wag na dahil nga nakapunta na kami dyan lang kami ni Hubby, nag-Uber lang kami papunta dyan. Ayan, ginugel niya. Ang isa sa mga pinunta namin pa dito, yung market sana, yung sinasabing famous market. Kaso nandun kami, parang natakot kami. Natakot kami kasi sabi namin, balis na lang kami doon at talagang parang nakakatakot niya. So yan, yung mosque na yan daw yung Muhammad Ali. Yung Muhammad Ali, hindi yung boxer si Muhammad Ali. Akala ko nga nung sinabing Muhammad Ali, akala ko yun nga si Muhammad Ali na boxer. Pero hindi. Ayan. Tapos ito, pumunta kami dito sa paggawaan ng painting. Ayan. Siyempre, part ng tour, bebentahan kami na sinasabing hindi ka required na bumili, pa gusto lang makita, ganyan. Pero kumbaga, dahil nandiyan ka na, tapos naengganyo ka na, nagustuhan mo na yung nakikita mo, ganyan. So, yun, napabili kami ni Hubby. 3 painting yata yung nabili namin. 3 yata, o 4. Ewan ko, hindi ko matandaan ko ilan yung pero malaking painting yung nabili namin dyan sa store na yan. Ayan. Tapos yun nga, ang iba pa namin nabili dito sa Egypt is yung mga essential oils. Ayan. So, isa pang pinuntan namin dito sa Egypt, itong Alexandria naman. Ayan, yung na yan yung ang tawag na to? Yan yung dinadaos yung yung mga shows, mga concerts, parang ganon.
parang theater, parang ganun. So, yung part din ng ano, yung pagkain nga namin dun sa tour. Ayan. Sa naging cruise natin sa Mediterranean, aling lugar ang pinaka nagustuhan mo at bakit? Nag-isip. Yung buong trip o yung cruise lang? Yung buong trip. Dalawang yung puno sa yung dulo, yung Barcelona saka Athens. Kasi siguro mas marami tayong panahon doon. Mas marami tayong nakita. Anong nagustuhan mo sa Barcelona? Nagustuhan ko yung layout ng city, yung mga blocks, saka yung location ng hotel natin na malapit, lakarin lang yung mga gusto kong puntahan. Kaya mas matipid dahil hindi na tayo nag-Uber o paminsan-minsan lang. Yung nagpunta lang tayo sa outlet. Sa Athens naman ganun din. Maganda rin yung location ng hotel. Tapos yung architecture sa Athens, mga tao doon very friendly sa mga turista. Saka yung gusto ko talaga yung mga ruins kaya siguro talagang kahit na hindi pa nakakarating doon nag-i-enjoy na ako. Bakit tong nakaraan sabi mo ang pinaka nagustuhan mo is yung Egypt? Hindi na part ng cruise yun part pa ng cruise Yeah, pero kumbaga yung part ng buong trip natin sa Egypt kasi hindi kompleto although yung pinaka-dream ko talaga makita yung pyramids, maraming disappointing elements yung trip sa Egypt na imbalance, parang hindi kompleto. Yeah. Malayo yung hotel natin, although maganda yung hotel. Tapos marumi, magulo. Yun ang pero yung napuntahan ko at nakita, enjoy ako doon kasi matagal ko na talagang gusto makita yun. Yeah. Pagdating sa pagkain, sa anong country or city mo mas pinaka nagustuhan? Siguro sa Athens. Mabuti na lang nga puro halos tayo sa ship kumakain pero yung ibang mga stops hindi maganda. May parang mga mumu. Mumurahin lang na pinili nung princess. Hindi yung princess, yung nag-ooperate ng mga tours. Hindi ko nagustuhan yung mga parang may masabi ka lang na nakain ng lunch, gano'n. Hindi hindi siya memorable. Lalo na pagka nasa France ka, kaya nasa Italy ka, parang ini-expect mo yung kakainin mo super memorable na gusto mong balikan ba, gano'n. Kaya hindi gano'n. Parang nangyari sa ship na lang ako babayo Sa mga tourist spots, alin ang pinaka nagustuhan mo? Sa mga tourist spots, pinakagustuhan ko yung Barcelona, yung La Sagrada. Sagrada de Familia. Yung gusto ko rin yung La Ramblas na kalye na pwede mong lakarin. Maraming yung market. Tao, gano'n. Tapos saka yung mga market sa Barcelona. Gusto ko yung mga activities natin doon. Pero yung sa pure tourist spots, talagang yung Parthenon, yung Acropolis. Yeah. At saka yung
yung pyramids sa Giza. Yung iba So and so. pwedeng maganda, pwedeng hindi yun yung parang dinidesire mo talaga mapuntahan before you die. How about Istanbul? Diba you almost cried? Oo, sa Istanbul, yung Hagia Sophia. Ano kasi, may connection kasi yun sa buhay ko nung nasa college pa ako. Kaya siguro Emotional ka nun. medyo emotional ako. Pero nakaka-regret lang na sandali lang tayo sa Istanbul. Saka ang disappointing yung market nila na famous daw, pero hindi naman pala ganun ka Yep, ang daming mga fake na bags. na hindi magandang fake. Yep. Mas maganda pa yung mga fake sa Green Hills. Pero yung mga mosque saka yung mga churches nila, very impressive yung Oo nga. Istanbul. Saka yung syudad mismo, dahil mayroon ding tubig, may para siyang Bay Area na Kaya, part Asia and part Europe. okay. Talagang historical yung Istanbul may nandun yung Pope ng Eastern Orthodox Church ng yung Catholic Church. Kaya very significant ang Istanbul. So, dun sa mga places na napuntahan natin, alin dun ang pwedeng balikan? Hindi na siguro sa Athens, hindi na siguro sa Barcelona kasi matagal nga tayo nag-stay doon. Pero yung Istanbul, yung Cairo, hindi na ako babalik. Istanbul lang pwede mong balikan? No, Istanbul lang. Yung Greek islands, parang pare-pareho lang, blue and white, ganyan pa. Parang yeah, pati nga yung yung tag dun, yung sinabi ko sa'yo, parang puro poste lang, pare-pareho. Oo, ganun. Yung pinunta So natin. parang pag nakita mo na, even though hindi tayo nagpunta ng Santorini, parang hindi ko na gustong pumunta ng Santorini. Yeah, kasi parang dun sa Mykonos, parang Santorini na rin yung Mykonos, di ba? Hindi lang ganun kataas. Yeah. Pero yung Pero Athens, silang masikip. yung Athens maganda. Yeah. Saka, sabi nga, yung mga tao sa Athens, lalo na yung mga taxi drivers, mga very honest sila, hindi sila... Except dun sa Yung sa Uber. Hindi, except dun sa sa, tag na to, sa airport. Na-visit tayo sa airport, di ba dun sa sa tax refund. Oo. Yeah. Mabagal lang yung proseso, hindi nila... Yan, tsaka hindi nila inano yung Hindi, mabilisan kasi, kaya may mga mali-mali. Yeah. Nagkagulo-gulo sa tax refund. All in. Tsaka yung ang tagal sa immigration. Yung pila, grabe. Yeah. Yeah, kaya nga nawala na ng pagkakataon na bumalik dahil sa haba ng pila. Yeah. Okay, thank you. You're welcome.